Yan, good morning. Good morning po. Welcome po muli sa ating channel, sa Uno Online TV channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Saan man po kayong panig ng ating bansa naroroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre, shoutout muna sa ating mga idol, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, gayon din sa ating mga follower. At syempre idol, kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman lagi ka ring updated sa ating mga video. Bueno mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan sa napapanahon na itong nalalapit na Halloween, tungkol sa mga kababalaghan na nang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Pero bago po ang lahat, meron lang akong nais linawin sa ating paksang ito na ako po ay dating naniniwala sa mga multo at mga di umano'y kaluluwang ligaw o mga kaluluwa na hindi nakatatawid pa o naghahanap ng katarungan na di umano ayon sa iba ay may mga nais ipahiwatig. Dati po akong naniniwala dyan dahil kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga multo, marami na rin ako nakitang multo. Oo. Pero nung ako'y matutunan ko ang tunay na pangyayari tungkol sa mga taong nangamatay, ay dyan na po nawala unti-unti ang aking paniniwala dyan sa tinatawag na multo o yung patay na nagbabalik. Pero mga idol, nirerespeto ko ang paniniwala ng karamihan tungkol dyan sa mga multo. Oo, kasi po kanila yon, paniniwala nila yon. At hindi ko yun kinukontra. Kung akin lang, biglang nagbago ang aking pananaw dahil nga nung matutunan ko mula sa Bible o Biblia ang tunay na kalagayan ng tao pag siya ay namatay. Ganito po yan, umpisahan natin muna nung lalangin ng ating Panginoong Diyos ang mga tao. Nilalang ng Diyos ang tao, binubuo ito ng tatlong sangkap. Katawang laman, ito yung physical natin, espiritu, na yun siyang buhay natin, at kaluluwa, na yun naman ang ating damdamin bilang mga tao. Ganito po yan. Yung katawan natin na nilalang na physical, para magamit natin ito sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kaya niya tayo nilalang. Ngayon, yung ating kaluluwa, kaya niya ito isinangkap sa ating katawan para magkaroon tayo ng puso't damdamin, kaisipan, karunungan, at higit sa lahat, pakiramdam sa ating kapwa. Matuto tayong makipagkapwa tao. Yan po ang sangkap ng ating katawan na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, alin po ba ang namamatay sa tao? Ang namamatay po sa tao ay ang kanyang katawang laman at yung kanyang kaluluwa. Kasi po ganito, yung espiritu na pinahiram sa atin ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay, oras na ito ay bawiin na niya, natural, wala ka ng buhay. Maging ang iyong kaluluwa, mawawalang saysay na dahil wala na siyang pag-iisip, walang diwa, wala nang pakiramdam o damdamin. Kasamang namamatay sa katawan ng tao
ang kanyang kaluluwa dahil yan ay nakasangkap sa kanyang katawan. Subalit ang kanyang espiritu ay hindi namamatay. Kinukuha ito ng ating Panginoong Diyos dahil ito ay pinahiram lamang sa atin. Kasi nga, ayon sa Biblia, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Which is, tama po, di ba? Datapot hindi alam ng mga patay kung ano na sila. Sapagkat wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Ganun po ang sistema nating mga tao. Mientras tayo buhay, may alam pa tayo sa silong ng araw na ginagalawan ng ating kapwa buhay. Pero ang mga patay, ang sabi, wala na silang alam. At ang sabi pa, hindi sila makagagawa ng mabuti at lalong hindi sila makagagawa ng masama. Ngayon, ang tanong, kung yun ang nakalagay sa Biblia, sino yung nagmumulto? At sino yung nagbabalik di umano na mga patay? Ganito po yan. Diyan mabilis ang dyablo. Ang sabi nga sa Biblia, huwag kang pasisilip ng butas dahil papasok ang dyablo. Sa paano paraan? Pag namatay na ang tao, huwag mong isipin na siya'y muling magbabalik. Lalo't kamag-anak mo. Dahil dyan papasok ang dyablo. Kapag nasa isip mo yan, ang gagawin ng dyablo, papasukan niya ng sarili niyang espiritu, yung patay na iniisip mo. Pakikilusin niya at pagagalawin niya yan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya nga kita mo, magbalik man siya, iba na ang attitude niya, hindi na siya ang original. Bakit? Wala na eh. Kinuha na ng ama yun eh. Kinuha na ng ita. Ganun po ang sistema nating mga tao. Kaya nga, ang dyablo mabilis. At ang dyablo, number 1, mandaraya. Nang pasimula siya na ang mandaraya. Diba? Tama? Kaya po, mula nung malaman ko yan, sistema na yan, nawala na ang paniniwala ko na ang mga patay ay nagbabalik. At yung mga kaluluwa na di umano ay hindi matahimik, humihingi ng katarungan at hindi makatawid patungo sa kanilang patatawiran, hindi po yan totoo. Dahil ultimo ang kanyang kaluluwa, pag namatay ang kanyang katawan, kasama na namamatay. Tama? Ang espiritu ng tao, hindi namamatay, bumabalik yan sa may-ari. So, ngayon, sino nagmimilagro? Sino nagpapakita? Diablo. Ito po, bilang patotoo, naging karanasan ko yan. Nung mamatay ang misis ko, pagkalibing ng 3 araw, yung paborito niyang baro, nakahangil doon sa aming tulugan. Gabi na, hindi ako nagkamali, mga 11 to 12 ng gabi. So, siyempre, kamamatay ng misis ko, hindi ako mapagkatulog. Yung baro ng misis ko na paborito niya, na ginagamit, ay biglang gumalaw yun. Oo. So, ibig sabihin, kaya gumalaw yun, balak magpahiwatig. Mabuti na nga lang kamo at hindi ako nadala sa panlilinlang ng dyablo. Sinawata ko kagad siya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ikaw ang tunay kong asawa. Isa kang dyablo na manlilinlang. Lumayas ka sa harapan ko. O kung gusto mo, magpakita ka sa tunay mong anyo. Hinamon ko pa siya. Magpakita ka sa tunay mong anyo, baka maniniwala pa ako. Pero gagamitin mong kasangkapan yung katawan ng misis ko na namatay, hindi ako naniniwala sa iyo. Hinamon ko pa siya, pinatay kong ilaw. 20 to 30 minutes ako nagantay. Sabi ko, magpakita ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Walang nangyari. Oo, wala akong naramdaman kahit ano. At nung buksan kong ilaw, lalong naging payapa ang pakiramdam ko. So, doon napatunayan ko na ang patay hindi na muling magbabalik. Dala lang ng malikot nating pag-iisip,
kaya na muling nabubuhay ang mga patay na pinagagalaw ng dyablo. Tama po ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga masasamang elemento o yung mga haunted house na di umano ay pinupugaran ng mga masasamang elemento. Pero inuulit ko, nire-respeto ko po ang inyong pagkakilala doon sa mga taong namatay na muling nagbabalik. Kasi inyo po yun. At sana naman, matutunan nyo rin yung katotohanan na hindi na muling magbabalik ang isang patay. Ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa akin bilang karanasan ko rin sa mga kababalaghan dahil bilang isang pintor kung saan din ako nadidistino at karamihan na nadidistinuhan namin mga lumang bahay na abandonado na balak ibenta ng may-ari o balak paupahan. Yung nadistinuhan naming bahay, masalimuot ang itsura. Talagang nakakatakot. Pagpasok mo pa lang, kikilabutan ka na. Tandaan nyo mga idol, anumang uri ng bahay, kapag yan inabandona, isang buwang inabandona, papasukin na ng masasamang elemento yan. Paghaharian na yan ng dyablo. Oo. At kung yan may compound, lahat ng elemento na sa paloob ng compound, pakikilusin yan para lalong mapapaniwala ang sinumang tao na mapapadpad sa lugar na yan. So, ganyan nga nangyari. Nung unang araw namin, hindi kayo maniwala mga idol, hindi kami pinatulog. Talagang binulabog kami ng mga masasamang elemento. Yung pintuan, bukas-sara, yung gripo, yung electric pan doon na ginagamit namin, bukas-sara. Sa madaling sabi, yung bahay na yun, siguro mga 2 buwan pa lang na naaabandona dahil pinaupahan yun nung kamag-anak nung namatay. Dahil nung namatay na yung may-ari, pagkalipas yatang mailibing yung namatay, wala pang 1 linggo, nagmilagro na, nagpakita na ron. Oo, ng katatakutan. Dahil yun, di umano, sabi, ayon sa kwento, nagpakamatay. Oo, nagbaril sa sarili. At pag nagpapakita daw yun, talaga nakakatakot. Oo, duguan siya. Wasak ang ulo, umaagos yung dugo. So sa madaling sabi, natakot sila iniwan yung bahay. Inabandona. Nadistino nga kami doon dahil balak paupahan. Pinapinturahan sa amin. Kaya nga, uulitin ko, isang gabi kami halos hindi pinatulog. Oo. Kaya dumalaw yung caretaker, tinanong kami kung ano ang naramdaman namin sa magdamag. Nung una, nagmaang-maangan yung kasama ko, pero naman na uli, sinabi na rin niya. At napag-alaman ko mga idol na kaya pala nagbabalik-balik doon yung sinasabi nilang di umano namatay, may naiwan doong retrato. Ang laki pa naman nung DI niya. Binasag ko yun sa harapan nung mismong caretaker. Sabi pa niya, nako Manong, mag-ingat ka, baka kung ano mangyari sa'yo. So ganun nga. Ang sabi ko sa kasama ko, kinabukasan, dahil napuyat ka kami, nakaranas kaming matulog malapit sa gate. Binukas namin yung gate para kung ano, madali kami makakatakbo palabas. Ngayon, sabi ko sa kasama ko, kinabukasan, hindi na ako papayag na muli tayong mapuyat. Kung pupuyatin tayo gabi-gabi niyan, ano mangyayari sa trabaho natin? Humingi ka ako ng buhangin dyan sa kapitbahay. Kasi idol, tingin ng lingkod, kahit paano, mula nung mapasama ako sa bayaw ko na manggagamot, nagkaroon ako ng bahagi kung paano puksain yung mga masamang espiritu. Nabigyan niya ako ng tinatawag na espreketek. At yung espreketek na yun, talagang garantisadong aprobado na pag ginamit mo, tiwas ang mga masamang espiritu. So, nung nakakuha siya ng buhangin ng umaga, pagdating ng alas 3, kasi nag-umpisang magmilagro doon sa loob ng bahay, alas 3 alas 4, ganyan Basta yung pahapon na Yung mga bandang alas 3, kinausap ko na. Sabi ko, wala akong pakialam kung sino ka at kung ano ka. Kaya lang alam ko, isa kang dyablo.
na namamahay, namumugad sa bahay na ito. Pinaghaharian mo ang mga ibang elemento na narito. Ngayon, wala akong pakialam sa iyo kung ano ka at kung anong kapangyarihan mo. Pero pinakialaman mo na kami. Hindi kami nagpunta rito para manggulo. Para lang kami magtrabaho. Pinakialaman mo kami. Mahigit may natutuluyan ka. Ngayon, dalawang klase lang yan. Kung hindi ka matitiwas, lalayas ka. Mga idol, sinabuyan ko ng buhangin yung buong bahay. Mula sa master bedroom, lahat. Hanggang doon sa may dirty kitchen sa likod. O, tapos, kinausap ko siya. Sabi ko, lahat ng elemento mo rito, wala na. Tiwas na. Maswerte ka kung hindi ka inabot. Kung nakasibat ka at nakalabas ka, swerte mo. Pero kung gusto mo, pumasok ka dito para malaman mo kung makakapasok ka. Ganyan, mga idol. Sinawata ko siya. Mula nun, hanggang magdamag, wala na kaming naramdaman. Wala. Yung mga pinto bukas na, yung ilaw, napatay sindi. Wala na. Tahimik. Kaya nga, mga idol, sabi ko sa inyo, ang Diablo, huwag kayong papasilip ng butas. Kapag ka nagkaroon ka ng konting guni-guni, papasok yan. At pag pinaniwalaan mo yung mga milagrong ginagawa niya, tuwan-tuwa yan. Pero, pag sinawata mo yan, kasi mismo nga ang ating Panginoong Jesucristo, tinukso niyan eh. Ang sabi sa kanya sambahin mo lang ako mapapasayo yung buong sanlibutan. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Nasusulat, sasamba ka sa Panginoon mong Diyos. Lumayas yung Diablo. Natakot siya binanggit na ng ating Panginoong Jesucristo ang Diyos. Kaya ang Diablo, mga idol, kumikilala sa Diyos yan. At ayon sa Biblia, ang mga Diablo man ay sumasampalataya sa Diyos, nagsisipanginig pa, nanginginig. Kaya mga idol, kapag ikaw nananalig ka sa taas at meron kang hindi pangkaraniwan taglay, lalong ilag sa iyo ang Diablo. Bakit? Kung sa sumasampalataya ka sa taas meron kang alam na gagamitin sa kanila para puksain mo sila diba? Tama? Meron kang alam na sprikitik. Yan ang bintahe, idol, na mga kagaya namin na may konting sprikitik kaysa doon sa mga ordinaryong tao na hanggang ganun lang. Kaya mas madali silang maakit at maakay ng Diablo. Dahil una, mahina pa na palataya nila sa taas at wala pa silang esprikitik. Di ba, mga idol? Tama. Kaya doon sa mga idol ko, ng mga ghostbuster dyan, mga ghost hunter, si hinahangaan ko sa mga nag-explore ng katatakutan, si Master Lakad. Si Master Gala. Idol, Master Gala. Bilib ako sa'yo. Kasi, isa ka rin pala sa hindi naniniwala sa mga multo o yung mga patay na nagbabalik. Pareho tayo ng paniniwala. Pero dati naniniwala din ako dyan sa multo dahil marami na nga ako nakitang multo Mga kamag-anak ko nga nagmulto sa akin totoo yung mga idol. Pero nung matutunan ko sa Bible na lalang pala ng Diablo yan, na wala, paniniwala ko dyan. At the same time, nagkaroon ako ng tinatawag na sprikitik, hinamon ko na yan. Ilang beses ko napatunayan yan. Meron din kaming isang ginawa. Ganon din. Nakakatakot din, matalingot din. Sipin mo doon sa likod Mas malawak yung area ng likod kaysa sa harap. Kasi sinakop ng bahay yung harap. Yung likod, medyo maluwag. Pero merong ron, may mage quarter sa likod. May mga puno, masalimuot yung likod. Ganon din, mga bandang hapon. Nagluluto kami ng aming ihahapunan. May sumigaw na bata parang galing doon sa merch quarter. Sabi ko, may tao pa na yata dyan. Nga yata. Pero bakit maghapon na, hindi yata nagbubukas yan. Di yung ginawa namin, pinuntahan namin, sinilip namin yung loob. Walang tao. Abandonado rin. Nakakakilabot yung loob. Sabi ko, delikado to. Ibale, okay lang. Di, tuloy pa rin kami. Nung gabi na, pagtapos namin kumain,
Nandoon na kami sa salas, biglang may nabasag sa may kusina. Oo, nung mabasag yung parang plato na hindi maintindihan eh. Pinuntahan nung kasama ko, wala naman. Pinuntahan namin, wala. Kaya nga ang tanong, saan galing yung kumalampag na yun? Isa lang agad ang nasa isip ko. Pinakikilos na ng dyablo yung mga elemento na nandoon sa loob ng bahay. At maging yung mga nasa labas. Diyan ginawa ko, pumunta ako sa likod, doon sa dirty kitchen. Eh malawak yung area. Pag sipat ko nung kabuuan, sinilabutan ako. Sabi ko, kilala na kita. Alam ko na. Pero kako, hindi kami nagpunta nito para bulabugin kayo o manggulo. Huwag nyo kami pakikialaman dahil pag pinakialaman nyo kami, lalayas kayo dito. Ganon, sinabi ko. Para akong tinukso. No? Yung pintuan doon sa mayon na bahay sa likod, palabas ng dirty kitchen, bigla sumara, lumagabog. Lakas. Sabi ko, sinaraduhan mo ako, gusto mong kulungin ako sa areang ito. Okay lang, sabi kong gano'n. Sa tingin mo, hindi ko kayang buksan yan. Sinara mo yan. Sige, gusto mo ako subukan? Dumampot ako ng buhangin kasi may buhangin na nakastack doon sa may gilid eh. Isang dakot lang. Inexpected ko yung buhangin, ibinalibat ko rin sa Merch Quarter. Nakabukas ng bahagya yung pinto ng Merch Quarter. Balibating ko yung Merch Quarter. Sabi ko, tignan mo yung mga alipores mo kung nandiyan pa. At pag hindi ka kako tumigil, pati ikaw, siyapulin kita. Pagka ko sinyapon ko ng buhangin ng buong bahay na to, pati ikaw, aabutin ka dyan. Kaya kako, tigilan mo kako kami. Yung mula nun, hanggang matapos yung trabaho namin, mga idol, wala na. Ganun. Kaya yung mga ganyan, mga idol, napapanahon ngayon, malapit na ang fiestang patay, kaya marami talagang magpaparamdam. Lalo na sa mga lumang bahay, o mga abandonado, o anumang lugar na nakakatakot, lalabas ngayon yan dahil malapit na ang tinatawag na Halloween. Kaya doon sa mga matatakotin, handaan nyo sarili nyo. Pero kung hindi ka matatakotin at